There's no advantage in being the second cheapest in the marketplace, di ba? Hi guys, quick video lang. Kagabi meron akong kwentuhan na tropa na clothing brand owner din, and ang dilemma is dapat bang babaan yung presyo para dumami yung benta, or dapat ba na taasan yung presyo para maramdaman mo yung kita mo, di ba? So iba-iba tayo ng take diyan, iba tayo ng diskarte. Kada negosyante kanya-kanyang ano yan, trip. Kung gusto mo nang mababa, okay lang din naman. Kung gusto mong taasan, hindi taasan mo. Pero ano ba yung benefit pagka mababa yung presyo or pag mataas yung presyo mo? Okay. Ngayon sa marketplace kasi, like Shopee, Lazada, TikTok, pagka ikaw yung pinakamababang presyo, may benefit talaga yon. Talagang pupuntahan ka ng traffic doon. Kaya yung iba nagpapatalo, merong lost leader na tinatawag. Sobrang baba ng presyo talaga para yung traffic pumunta sa kanila. Tapos babawiin nila sa mga bundles nila. Ganun. And ayan, pero kung ikaw is pangalawa ka lang sa mura, wala akong nakikitang advantage kasi ron eh. There's no advantage in being the second cheapest in the marketplace, di ba? So might as well mag-push ka na dun sa ano, sa mas mataas na presyo. Pero yun nga, kung kaya mong ibaba yung presyo mo, sobrang baba na kikita ka pa rin, okay yun, may benefit yun. Pero kung second cheapest ka, I suggest tingnan mo yung ano, yung kabilang side ng spectrum ng mga customers, kasi meron naman talagang customers na pangmasa, may customers din na yan, na may budget, di ba? Iba-iba naman tayo ng customers eh. So, ang isa pang tanong is papaano mo ba ipepresyo ng mataas yung produkto mo? Di ba? Sa branding kasi may tinatawag na ano eh, USP, Unique Selling Proposition. Tama ba? USP ba? Basta parang ganon. Ano yung unique sa product mo? Either sa materials yan, sa design, sa cost. Yung iba tinatay nila yung sales nila sa cost, like pag bumili ka, meron kang matutulungan na charity, mga ganon, di ba? Ano yung unique dun sa offer mo, di ba? Kasi kung wala ka talagang unique may i-offer dun sa market, ang mangyayari talaga is magbababa ka lang ng presyo. Kasi doon ka babawi eh. O bakit sa'yo bibili kung pareho lang naman, di ba? Kasi mas mababa yung presyo mo, di ba? So pero kung meron kang ibang unique na maibibigay na value dun sa market mo, so yun yung pwede mong i-offer talaga, diba? O halimbawa, yung damit mo is ito, collaboration to with this artist, like for example, collab mo si Flo G, ganyan. Yung ibang brand hindi nakukuha si Flo G. So yun, unique yun, diba? So halimbawa, yung materials mo is galing pa example ng ng Switzerland, mga ganyan. Galing sa sa balahibo ng kambing, mga ganon. So, yun, para makapagtaas ng presyo talaga, kailangan mo ng unique something dun sa product mo. Kasi nga, kung pare-pareho lang kayo ng binibenta, saan kayo magkakatalo? Sa presyo na lang. Eh, hanggang saan ba natin kaya magbaba ng presyo? Ang cycle kasi niyan is, magbababa ka ng presyo, magbibigay ka ng mas maraming kung anong kaya mong value i-offer. Tapos yung kalaban mo, ganun din. Siyempre, magbaba ng presyo, magbibigay ng ng value or mas valuable na offer. Hanggang sa price war, pababa na pababa yung presyo, papatay yung market. Eh syempre, hindi naman tayo direct cost lang. Tapos, customers na agad. Marami pa tayong expenses, di ba? Tapos nariyan yung mga tax, yung mga operating cost mo, di ba? Yung delivery cost mo, di ba? So, yun lang. Mamimili ka lang talaga. Kung kaya mo maging cheapest in the market, may advantage yun. Pero kung second cheapest in the market, mahihirapan ka talaga. So find something unique or create something unique with your product, and dun ka makakabawi na kung paano mo siya ipa-pricing ng maganda. Yun lang. Thank you.